Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ines. Avid listener po ako ninyo since December 2021 and actually ay na-discover ko lamang po itong inyong podcast at lalong-lalo na ang inyong YouTube channel dahil sa mga kawork ko before. Lagi po kasi nila kayong pinakikinggan habang kami ay nasa work kaya na-curious din po ako at dahil dakilang inggitera ay nakinig na rin po ako sa inyo and the rest is history. Hindi lamang po tuwing may work ang aking pakikinig sa inyo, kundi maging papunta o pauwi ng work pero kapag ako po ay nasa bahay na, doon ko na lamang po tinitigil yung pakikinig sa inyo dahil natatakot ako. Itong kwentong ito ay nangyari sa dati kong trabaho sa Taguig. Ito po ay tungkol sa hindi ko malimutan at nakakahilakbot na karanasan sa doppelganger sa office. Uumpisahan ko po nang minsang maagang pumasok ang aming manager at itago na lamang natin siya sa pangalang Emma. Ang pasok po talaga namin ay 8 a.m. pero dahil nagka-carpool siya, 6 a.m. pa lang ay nasa office na siya. Sanay naman na po talaga siyang palaging nauuna kaya sa kanya po iniiwan yung susi ng opisina namin. Nasa ikatlong palapag po kasi ng building yung opisina namin. So pagbaba niya ng elevator, nakapatay pa yung ilaw sa pinakaloob ng hallway pero bago ka makaliko, nadinig daw niyang tumunog yung biometrics sa may pinto. So inisip niya may nauna na sa kanya. Pagliko niya, doon niya nakita yung isang kawork naming si Chari na papasok na ng opisina. So sa kanyang isipan, si Chari yung nag-time in sa biometrics. So pagpasok ni Emma ng office, nagulat siya dahil naka-off pa lahat ng ilaw. Nakaramdam daw siya ng kaba kasi akala niya ay nandoon talaga si Chari kasi nauna itong pumasok kesa sa kanya. So binuksan niya lahat ng ilaw pero doon nga niya napagtanto na wala pang kahit na sinong naroroon sa aming office. Kahit sabog na ang liwanag, nakaramdam daw po siya ng takot kung kaya't bumaba siya ng ground floor at nag-stay muna doon hanggat hindi pa dumarating yung iba naming kawork. Itong pangalawang storyng ito, Sir Red, ay patungkol pa rin sa doppelganger ng office namin. One time, pumasok yung isa naming kawork na si Sarah. Since maaga pa naman, nagtungo daw si Sarah sa gawin ng aming pantry para doon mag-almusal. So habang naroroon siya, bigla niyang naalala na may dapat pala siyang kunin sa loob ng office kaya pumasok muna siya ulit doon. Since wala pa nga pong kahit na sinong naroroon sa opisina at tulad ng nabanggit ko, kapag maaga, talagang hindi pa po binubuksan lahat ng ilaw. Pero nakita niya sa isang cubicle yung kawork naming Becky na si Peter. Nakatayo daw ito at parang may sinisilip sa desk niya. Wala namang unusual sa inaasta ni Peter dahil maaga din naman itong pumapasok at talagang tahimik lamang din ito sa umaga. Kaya binati na lamang daw ito ni Sarah ng good morning pero ang nakapagtataka, tumingala lamang daw ito sa kanya at hindi sumagot. Pero nagdedma-dedmahan na lamang si Sarah. Si Peter lang po pala, Sir Red, FYI, ang only guy sa office. Ilang oras ang nakalipas at meron na namang kailangan sa desk ni Peter, si Sarah, kaya tumayo siya at lumapit dito.
Pero dito na po siya nilamon ng kaba. Nagulat din siya sapagkat maayos at halatang walang gumalaw sa mga kagamitan ni Peter. So ibig sabihin, wala pa talagang naroroon. So nagtanong si Sarah sa office mates namin kung nakita na ba nila si Peter. At laking hilakbot na lamang daw niya nang sabihin ng mga ito na hindi pumasok si Peter nung araw na iyon dahil nilalagnat. Nilukuban ng takot si Sarah dahil sigurado siyang si Peter yung nakita niya kaninang umaga. As in ang lapit niya kanina kasi kay Peter. So matapos ang insidenteng iyon, tinawagan niya si Peter para kumustahin at ikwenento ang nangyari. At mula nga daw po noon, hindi na muling naulit ang paggaya ng nilalang na iyon kay Peter. Ito naman pong pangatlo at panghuli sa kwento kong ito ay halos 1 taon na ang nakalilipas mula nang nangyari kay Peter ang panggagaya ng doppelganger sa aming office. Since 1 year na nga at very hectic talaga ang aming ginagawa sa opisina, naibaon na namin sa limot ang insidenteng iyon. Hanggang sa ako naman na mismo ang nakaramdam sa parehong pangyayari. So working hours noon at merong guest yung isa kong kawork sa baba ng office namin kaya kailangan niya itong babain at hinga ng details for reservations. So ito pong work namin, obviously, ay naka-inclined sa field ng reservations. So habang nasa baba yung kawork ko na iyon, naitago na lamang natin sa pangalang Regine. Naisipan ko muna na mag-CR. So habang nasa CR ako, sure ako na ako lamang ang mag-isang pumasok sapagkat nakabukas lahat ang pinto ng cubicle. So pagkatapos kong mag-CR ay lumabas na rin ako. Para mabigyan ko kayo ng kaunting idea sa itsura ng CR namin, isang pahabang kwarto po kasi yun at may mahabang pahigang salamin sa isang pader. Katapat nun ay ang 3 cubicle. Nasa gitnang cubicle ako nag-CR noon. So paglabas ko, napatingin ako sa salamin at nakita ko talaga doon si Red, yung kawork kong si Regine, na saktong papasok naman sa pangatlong cubicle. Nagkatinginan kami at tinanguan pa nga niya ako gamit yung kilay niya habang naka-poker face pa siya. Nung time na yon ay wala naman akong naramdamang something weird. Ang naisip ko lamang ay kung bakit ang bilis ni Regine na kausapin yung guest sa baba. Naghugas na lamang ako ng kamay sa lababo at ang plano ko pa nga'y hintayin na lamang si Regine sa paglabas niya sa cubicle upang matanong ko siya kung ano ang nangyari sa guest niya sa baba. Pero lagpas 1 minute na ay wala akong nadinig na ingay ng flush o kaluskos sa loob ng cubicle. So naisip ko na baka naglalabas siya ng sama ng loob at nagko-concentrate. So lumabas na lamang ako sa CR at sa isip ko, mamaya ko na lamang kakausapin pagbalik ng office si Regine. So paglabas ko, nakasalubong ko pa yung boss naming si Miss Ella at siya naman ay papasok din sa CR. Hindi naman po kalayuan yung office namin sa CR dahil less than 2 minutes ay nasa office na ako kaagad. So pagbalik ko sa desk, nakita ko si Regine na nakatayo sa area niya habang may tinitipa sa laptop. Nagtaka talaga ako dun. Sinabi ko, "Uy, ang bilis mo naman mag-CR. Saan ka dumaan?" Sumagot siya ng medyo naiinis at sabi, "Anong CR?
Galing ako sa baba doon sa guest ko. Kakabisit nga eh. Ang daming mga request kaya bumalik pa ako dito para mag-print ng documents. At this point ay nalilito at kinakabahan na ako. Kaya napataas na yung boses ko at sabing, "Paanong nasa baba ka? Nakita nga kita kanina sa CR. Tinanguan mo pa nga ako habang papasok ka doon sa ikatlong cubicle, tas hindi ka na nagsalita." Narinig ito ng iba kong kawork at sinabi na baka doppelganger ni Regine ang nakita namin. Natatakot na ako nung moment na ito pero hindi ko pa din sure kaya tinanong ko si Miss Ella na nasa lubong ko kaninang papasok sa CR. Pero sagot niya, pagpasok daw niya, nakabukas naman lahat ng cubicle. Naghugas pa nga daw siya ng kamay kaya sigurado siyang nakita niya sa salamin na walang kahit sino ng tao ang natitira doon. Kuwento ko sa kanya ang nangyari sa akin at maski nga siya'y nanghilakbot at parang naiiyak sa takot. Gulong-gulo man ay napapaisip ako na paano kung habang hinihintay ko ang akala kong si Regine sa CR ay kinausap ko ito at tinanong. Paano kung sumagot siya at kinausap din ako? Di malamang sa malamang ay nakakausap pa ako ng doppelganger. Matapos ang insidenteng iyon ay napag-isipan naming lahat na ipabless ang buong floor at maging yung opisina namin. Naniniwala kami na baka makuha sa ganoong paraan at maitaboy ang hindi dapat na naroroon sa palapag naming yun. Andun din kami sa isipin, Sir Red, na dahil sa ilang buwan namin itong iniwan, napamahayan na ito ng kakaibang nilalang. Hindi nga din po namin tiyak kung iisa lamang ba ang doppelganger o yung nilalang na ito sa floor na iyon. Lumipat po kasi kami ng opisina kaya natagalan talaga na nabakante yung naturang office namin yun. Mula ng aming mapablesan, wala naman na pong iba pang pagpaparamdam kaming naranasan hanggang sa umalis na din ako at lumipat ng ibang company. Yun lamang po, Sir Red, at maraming salamat dahil nabahagi ninyo sa wakas ang aking kwento. Once again, ako nga po pala si Ines. Magandang araw sa inyo mga tigapakinig, lalong-lalo na sa inyo, Sir Red. By the way, tawagin niyo na lamang po ako sa aking palayaw na Andy at isa sa mga matatagal na po ninyong silent listener. Actually po ay nakapagpasa na ako before ng isa pang kwento dito sa channel ninyo at ito po ay patungkol doon sa aking karanasan sa isang private hospital. Pero ito naman pong aking ibabahagi by this time ay naganap noong 2021 nung ako naman ay nagtrabaho sa isang BPO company sa probinsya namin at hindi ko na po i-mention kung saan ito rito para nang sa ganon ay maprotektahan ko ang privacy ng mga tao lalong-lalo na ng aming dating kumpanya. Maaliwalas naman po ang kapaligiran ng floor kung saan po kami nag-training para sa account na hahawakan namin. Kaya kampante kaming lahat na mag-stay doon kahit minsan ay iilan lamang po na tao ang naglalagi roon sa palapag. Karamihan po kasi sa mga agent na nag-work doon ay gabi pa ang duty. Sa loob nung palapag na yon, may isang comfort room na nasa bandang dulo kung saan kakaunti lamang po ang gumagamit.
Dumaan ang mga araw, wala naman po kaming nakikita o napapansin na kakaiba. Pero may isa pong pagkakataon na dalawa na lamang po kami ng katim kong babae na gumamit sa comfort room na iyon, at nang nakabalik sila kung saan kami nag-stay, dito na sila nagkuwento na may kakaiba silang naramdaman doon sa CR na nababanggit ko. Noong una, hindi mo daw talaga mapapansin na may something strange doon. Pero kapag ikaw ay napapatagal na sa loob, kusa daw na tataas talaga ang mga balahibo mo sapagkat andun yung pakiramdam na parang may taong nakatayo at nakatitig lamang daw sa iyong likuran kahit wala naman daw talaga kayong makikita. Kaya nang maramdaman ito ng mga katim kong babae ay nagmadali na daw silang umalis sa naturang comfort room. Nang mga sumunod na araw, isang katim ulit namin ang nakapagkuwento nang minsang siya nga daw po'y maaga na nakapasok sa aming opisina. Obviously, wala pa po siyang nadatnan na maraming tao, kung kaya't nag-CR daw siya, at habang nasa loob siya ng isang cubicle doon, ang kanyang karanasan naman ay hindi yung katulad sa mga nabanggit ko kanina, kundi may naririnig daw siya na humming ng isang babae. Hindi daw niya pinansin ito nung una at ang buong akala niya ay baka yung isang babaeng agent din daw na nasa loob at naunang pumasok sa comfort room. Pero paglabas daw niya ng kanyang cubicle, doon niya na napagtanto na walang kahit sino man ang nasa loob ng CR maliban sa kanya. Nakabukas daw kasi yung pinto ng ibang cubicle, pero ang nakapanghihilakbot pang parte dito si Red ay patuloy daw niyang nadidinig ang paghahaming nung babae. Doon na nag-sink in sa kanya na hindi ito normal at lalong-lalo na hindi tao ang gumagawa nito. Nagtawanan pa nga daw po sila noon at sinabi ng isang kasama naming lalaki na hindi kami naniniwala kasi wala pa naman kaming nararanasang kakaiba sa mga araw o linggo na nagdaan habang naroroon kami sa palapag na yun. Tinanong pa nga nila ako kung naniniwala daw ba ako sa mga ganun, pero ang sabi ko naman sa kanila, hindi ako nakakakita, pero malakas ang pandama ko sa mga ganitong bagay. Tumataas kasi ang balahibo ko sa batok at parang lumalaki ang ulo ko, lalo sa mga oras na nararamdaman kong may kakaiba na sa aking kapaligiran. Isang pagkakataon na habang naka-break time kami, nakaramdam ako ng pagkaihi, kaya nagmadali akong tumungo sa comfort room na iyon para naman sa mga lalaki. Mag-isa lamang ako nung pumasok dun at sa tapat na mga urinal ay meron kasing mga salamin at lababo. So nang matapos ako, nagtungo ako agad sa harap ng salamin at sa lababo para maghugas ng kamay. Yung gripo na naroroon ay yung itinataas yung handle para mabuksan o mag-flow yung tubig. Merong 4 na gripo sa naturang lababo. Nasa may kabilang dulo ako pumwesto nang bigla-bigla talaga si Red. Nagsipagtaasan ang balahibo ko sa batok at talagang sobrang akong nangilabot ng sandaling iyon dahil bigla na lang lumagaslas yung tubig sa gripo na nasa kabilang dulo nung lababo kahit walang tao. Pero bigla-bigla rin itong tumigil. Kesa sa halip nga na matakot ako, mas nangibabaw yung pagtataka. Kaya nilapitan ko yung gripo at tiningnan ko kung may sira. Iniangat ko yung hawakan at walang tumutulo na tubig.
Sa mga oras na iyon ay matindi na talaga yung pagtaas ng aking mga balahibo, kaya nagpursige ako na umalis na ng mabilis sa banyo. Eksaktong paglabas ko ay nasa lubong ko yung janitor at papasok din siya sa naturang CR. Nagtataka siya sa akin kung bakit ako nagmamadali at napansin nga niya na namumutla daw ako. Wala pa naman akong pinagkwentuhan ng nangyari sa akin. Nung nag-lunch break na kami, nakita ko yung janitor na nasa lubong ko kanina sa CR at agad ay lumapit siya sa akin. Wala nga pong kagatol-gatol na tinanong niya sa akin na, "Sir, may nakita ka ba o naramdaman sa CR na yun?" At nagulat ako. Sinabi ko na lang kay kuya na, wala po ako nakita pero may naramdaman po akong kakaiba dun. At tinanong ko din kay kuya kung sira nga ba yung gripo sa dulong bahagi ng lababo at sinagot niyang, "Opo sir, walang tubig na lumalabas dun kasi putol na yung linya ng tubo dun. Hindi pa nga po maipagawa eh." At natigilan si kuya ng mga sandaling iyon. "Pero po," sabi ko kay kuya at tila natigilan pa. Agad ay sumagot siyang, "Kaya sir hindi ginagawa yung gripo na yun kasi sabi nila may naglalaro daw na bata. Marami na po kasi kaming naririnig tungkol dyan sa gripo na yan. Bukas-sara nga daw po yan eh. At minsan kapag wala daw pong tao dito sa floor na ito, may naririnig silang lagaslas ng tubig. Ilang beses na nilang sinasabi sa akin yan, baka daw ako daw yung nakakaiwan na nakabukas nun." Napatanong ako sa kanya ng, "Seryoso kayo kuya? Kasi bago ako lumabas kanina sa CR na yan, may lumalabas pong tubig doon sa gripo. Tas bigla nga pong nawawala. Bigla din nagsasara. Kaya nilapitan ko nga po yun kanina. Sinubukan kong buksan pero tama nga kayo. Walang lumalabas na tubig." Napaawang ang bibig ni kuya sa inamin kong iyon. Pero sa huli, "Wag mo na lang pansinin yun. Hindi naman ang aano yung batang yun eh. Baka natuwa lang sa'yo." At nagpaalam na rin sa akin si kuya sapagkat meron pa daw siyang gagawin. Narinig pala iyon ng kasamahan kong lalaki at sinabi niya sa akin na, "Kuya, ikaw din pala? Alam mo may nangyari din sa akin minsan sa comfort room na yun." At sa pagpapatuloy niya ng kanyang kwento, "Ihing-ihi na kasi ako nung time na yun eh. Pero ang nangyari naman sa akin, habang jumijingle ako dun sa urinal, nadinig ko, nagsunod-sunod na nag-flash yung toilet doon sa isang cubicle. Sinipat ko kung may tao, pero wala akong nakita doon sa ikatlong cubicle. Nakatitiyak ako na doon nanggagaling yung tunog." Pag-aamin pa niya sa akin si Red na hindi naman daw siya likas na matatakutin sapagkat laking bukid daw siya. Ang naisip na lamang niya ay baka automatic daw na nag-flush yung toilet bowl at dahil sa bawal ding mag-vape sa loob ng floor na iyon kaya tumambay pa daw siya sa may lababo upang doon na humipak. Doon din daw po niya naranasan na automatikong nagbukas yung dulong gripo at sa gulat nga daw po niya ng sandaling iyon, bigla na lang din siyang umalis. Sa loob ng training days namin ay parang nasanay na lamang kami sa ganito. Dumating ang araw na magna-night shift na kami para sa aming nesting. Lumipat na kami ng ibang floor at wala naman na kaming naramdamang kakaiba sa palapag na iyon. Dahil siguro mas ginagamit at marami ng tao sa floor na iyon. Ang isa pa sa mas nakapagpatindig ng balahibo namin ay na magkuwento yung isa sa nakatatanda namin sa team na babae
nang minsang mapaaga daw siya ng dating sa building at naisipan pa nga niyang magtungo sa sleeping quarters upang doon ay mahiga dahil malayo pa nga yung oras ng shift namin. Pagkarating nga daw po niya sa floor kung saan naroroon yung sleeping quarters ng mga babae, pumasok daw siya kaagad at napansin niya na iilan lang ang mga natutulog na tao doon. Naghanap daw siya ng maayos na pwesto at hindi naman din daw ganon kadiliman sa nasabing sleeping quarters kasi may dim light na nakasindi. Tulad ng iba mga sleeping quarters, double deck yung mga bed sa room. Sa may bandang dulo daw siya pumwesto para hindi nga siya maalimpungatan kapag may pumasok at nasa ibang bang bahagi siya ng kama. Wala pa nga daw pong 10 minuto nang siya ay makatulog. Agad ay may naramdaman daw siya na dumaan sa tapat niya at tumindig pa nga daw sa harapan niya. Hindi naman niya ito tiningnan o pinansin kasi ayaw niyang mawala yung antok. Ang pinagtataka lamang daw po niya, wala siyang narinig na nagbukas ng pinto o kaya naman ay kahit na anong indikasyon na may pumasok sa room na yun. Naramdaman pa daw niya na may umakyat sa itaas na bahagi ng kama kasi medyo gumalaw yung hinihigaan niya. Makalipas daw ang ilang minuto, doon ay mas naramdaman niya ang paglamig sa kwarto. Doon na rin siya labis na nagtaka kasi hindi naman ganoon sobrang lamig sa room nang siya ay pumasok kaya paanong mangyayari ang nararamdaman niya. Wala din naman siyang narinig na nag-adjust ng aircon sa room na yun. Pero hinayaan na lamang daw muna niya. Nang magising daw siya, andun pa din yung tao na naabutan niya na natutulog nung pumasok siya. Wala din naman siyang narinig na nagbukas ng pinto na indikasyon kung may lumabas o pumasok na. So chinek niya yung orasan at 1 oras na lamang ay shift na namin. Kaya nag-ayos na daw siya ng gamit at sarili para lumabas. Marahan pa nga daw ang kanyang pagtayo para hindi nga makaistorbo sa natutulog sa itaas na bahagi ng double deck. Nang makapagsuot na nga daw po siya ng sapatos, agad ay tumayo na rin siya sa hinihigaan at napatingin sa itaas na bahagi. Doon na siya nagulat, Sir Red, dahil wala palang tao sa taas ng double deck. Doon daw siya ginapangan ng hilakbot kung kaya't nagmadali siyang lumabas ng sleeping quarters at para nga daw pong lumolobo ang kanyang ulo ng sandaling iyon. Sa paglabas daw niya ng room ay nasa lubong daw niya yung isang agent na babae at pinagtakhan kasi parang lutang daw siya. Nilapitan siya nung agent na babae at tinanong kung okay lamang daw ba siya or kung may sakit at kung bakit pumasok pa. Sumagot naman daw siya na, "Oo, Neng. Pero may naramdaman kasi akong hindi maganda dun sa sleeping quarters kanina eh." Sabay turo sa room kung saan siya lumabas. Napahawak daw yung agent na babae sa bibig nito at pagdakay, "Hala ate, nagtagal po ba kayo dun?" At nagtaka naman daw po siya kung bakit ganoon ang kanyang pagtatanong. "Siguro 1 oras din ako nakatulog dun eh." "Bakit, Neng?" Hindi daw agad nakapagsalita yung agent na iyon kaya nagtaka siya lalo. Ilang sandali pa'y sumagot na ito at, "Hala ate, wala po kasing gumagamit ng sleeping quarters sa part na yan." At napakunot na lamang daw po ang kanyang noo sabay sabing, "Anong wala? Meron nga ako nakita na kahiga na tao dun sa kabilang kamay." Pero sa dibdib daw niya,
Kabadong-kabado na siya sa sinasabi niya. Sabi ng babaeng agent na kausap, "May naramdaman po ba kayo na lumalakad sa tapat niyo? Lalong-lalo nung time na nakahiga kayo dyan?" At nagtaka siya sa sinabi ng kausap kasi hindi naman niya nabanggit o nakwento sa kanya ang full detail ng naganap sa kanya sa sleeping quarters na yun. Hanggang sa tuloy-tuloy na nagsalita yung agent at sinabing, "Naramdaman niyo rin po ba na parang may humiga o kaya gumamit sa malapit po sa inyo dun sa kama? Pero wala kayong nakita?" At doon na kinilabutan ng husto sa mga narinig nito sa agent na iyon ang kasamahan namin. Doon na rin niya inamin na, "Oo, Neng, ganun na ganun nga. Gumalaw kasi yung itaas na bahagi ng double deck. Akala ko meron nga umakyat. Pero nung pagbangon ko, wala akong nakita na tao. Kaya nagmadali na ako lumabas. Ito na nga't nagkasalubungan na nga tayo pagkalabas ko eh." Doon na ibinahagi ng agent na may nagpaparamdam nga daw sa naturang sleeping quarters. Yun bang akala mong totoong tao nga ang humihiga o matutulog doon? Pero hindi pala. Dagdag pa nga ng agent na babae, may mga unang nakaranas na rin daw ng ganun. Pero bigla na lamang din daw pong nag-iiba ang temperatura sa naturang room kahit wala nga pong nag-a-adjust ng aircon. Sa loob-loob niya, nadama nga din niya habang nakahiga kanina ang biglaang panlalamig sa naturang kwarto. Tinanong pa daw siya ng agent na kung gusto niyang mapatunayan ang sinasabi niya ay siya na mismo ang sumilip sa sleeping quarters kung saan siya galing. Isang di pa lang naman ang layo nila sa nasabing room na iyon at wala pa nga silang nakikitang lumalabas simula nang nakalabas yung isang kasamahan namin. Tumango na lamang daw siya sa agent na iyon at kahit kinakabahan ay sumunod siya rito. Nang nasa tapat na sila ng pinto, tinanong daw siya ng agent ng, "Ate, sa tingin mo, ilan yung nakita mong tao na natutulog dito kanina na kasama mo sa loob?" "Siguro mga 3 o 4 na katao." At mababakas sa kanyang boses ang kaba. Dahan-dahan nilang binuksan yung pinto at sinilip nila ang loob ng room na iyon mula sa labas. Labis din siyang nahintakutan sapagkat doon din nila nakumpirma na walang tao sa loob kahit na isa. Ayos na ayos ang mga kama na animoy walang gumamit. Dali-dali din nilang sinara ang pinto at lumayo na sa room na yun. Sabi ng agent sa kanya, "Ano ate, naniniwala ka na? Hindi lang po ikaw yung nakaranas niyan. Yung mga ibang agent dito, same lang din kayo ng naranasan at yan din ang kwento. Kaya simula nga noon ay wala nang may gustong gumamit ng sleeping quarters na yan." At tumangu-tango na lamang daw siya sa agent at sa kilabot nung araw na iyon, nagpaalam na siya doon. Agad din siyang umuwi sapagkat nanlalambot siya sa nangyari. In-inform na lamang daw niya yung trainer namin na masama ang kanyang pakiramdam ng araw na yun. Hinding-hindi namin malilimutan ang mga pangyayaring iyon hanggang sa matapos ang aming kontrata at doon ay kumpirmadong hindi lamang pala mga tao ang kasama naming pumapasok sa naturang building na iyon, lalong-lalo na sa unang floor na kung saan kami unang naglagi. Hanggang dito na lamang pumuna Sir Red. At maraming salamat for featuring my ghost story.